Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan lang natin saglit etong nakaraan, 'di ba? May sinabi kasi ang PNP na natukoy na raw po nila kung sino ang vlogger na nagpakalat ng fake news, no? Tungkol sa umano'y raid na gagawin diyan sa bahay ni Digong. Tapos, ang nangyari, nakakaawa yung mga tao, yung mga worshippers ng kulto ni Digong, nag-ipon-ipon doon na naman sa labas ng bahay nila, para magbantay. Tapos sabi ni Pulong, "Di kunin nyo na. Pwede nyo. Kunin nyo na." Walang pakialam no? Hindi, ano lang yun. Sinabi lang yun. It's a figure of speech. Ibig sabihin lang nun, hindi subukan nyo pasukin pag hindi kayo napatay ng mga worshippers namin doon. Di ba? Alam nyo, may mga nabasa-basa rin ako ng mga komento na ito daw hong vlogger na ito na tinutukoy nila rito, nakakasuhan nila ng paglabag sa anti-cybercrime law, ay isa daw pong bading. So sino ho kayang bading yun? Isang bading na mahilig magpahamak. Naalala ko nung pinahamak nun si Sarah. Bading rin po ang may kagagawan. Kaya si Sarah naibulalas ang kanyang planong pagpapasyukti kina SMR, FL at kay PBBM. So hindi ho yata parehong tao ito, 'di ba? Ang problema doon sa bading na 'yon, ito po ay nagtatago sa Dubai. Pero nako, ang mga kamag-anakan naman noon ay nandito sa Pilipinas. Pasasaan ba't uuwi din naman yang baklang yan. 'Di ba? Kaya dapat sampahan ng kaso yan. Kahit na yan ay iniri niya, ginawa niya pa yan sa Dubai o sa impyerno pa man, 'di ba, na pagtatagpuan nila ng kanyang amo. Sabi nga rito maghahain ng kaso ang Philippine National Police laban sa Davao-based na vlogger. Nako. Iba ho pala, hindi ho pala si Aklang Davao-based na vlogger daw po pala. Na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa umano'y raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Okay. Pero badig daw po yan. Taga Davao. Davao-based. Nako. Ayon kay PNP Chief Marbil, tukoy na nila ang vlogger at magsasampa na reklamo sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ng 2012. Alam niyo, ang magiging pinaka-isang specific dito yung tawag dyan, kasi wala namang nasira siyang puri, di ba? Kasi sa cyber libel po kasi, hindi ho si Maui. Taga Davao daw po hindi si Maui. Okay? So, sa cyber libel po kasi, paninirang puri ng tao. Di ba? Ng reputasyon. Pero ito, pagkakalat ng maling impormasyon, yung illegal publication, yun po yung magiging kaso nito. Okay? Kasi yung pag-upload ng mga videos, that is another form of publication. Okay? So yun yung magiging kaso niyan. Hindi ba si Rocky yan? Hindi naman ho. Hindi naman Davao-based si Rocky, di ba? The Hague. Malamang si si Mr. Daga. Si Mr. Toothy. Palagay ko si Mr. Daga yan. Taga Davao yan. Yan yung payatot na nakakaasar yung itsura, puting-puti. Ayaw humarap diyan sa sa Tricom. Yan. 'Di ba? Gawain nila yan mag-imbento ng ganyan. Napanood ko nga yung babae doon sa labas ng bahay nila. Akala ko nga si Kitty. Merong malaking speaker. Tapos nag-a-anunsyo siya na re-raidin daw yung bahay ni Digong. Re-raidin? Anong gagawin doon? Tataniman daw po ng alam nyo na. Tanim na mga ebidensya. Di ba? Mga ganon, lalagyan. Yun ang kanilang pinakakalat. Kaya yung mga, yung mukhang butiki, tingin ko yun ang tinutukoy dito. Pero aabang-abangan po natin yan. Ugali nila yan ginagamit nila yung taong bayan para sa pagbabiral, di ba? Alam niyo naman kaming mga vloggers, mga independent vloggers. Kung may kita kami,
'di ba? Sa ads. Kaya lang dapat maging responsible, hindi fake news. Sila kahit sa fake news kumakapit. Kahit na manganib ang kanilang mga accounts, 'di ba? Kasi kumikita po sila. Oh. Ah, alam ko hindi si Mau pinakita ni JNK sa vlog niya. Hindi ko napanood 'yon, pero palagay ko si Daga. Gawain ng mga 'yan ng mga loko-loko diyan Sino 'yun? Paulo Lino Cañete? Sinong Paulo Lino Cañete? Yun ba yung yung ang kilala ko pong Cañete ay teka ha, yung piskal. I doubt na yung piskal yung gagawa niyan. Hindi yung si hindi yung si piskal ang gagawa noon. Paala noon, Paulo Lino. Tingnan ko nga rito sa Google. Pero tama lang ho talaga. Paulo Lino Canilio T. Okay. Okay, papakita ko sa inyo kung sino yon. Meron siyang Facebook. Okay, one sec. Alright, here we go. Pasok. Yon, eto ho. So, eto ba yun? Let me go back to the real score as to why I am here. I am here because I volunteered to protect the Dutertes and not for self-interest. Kasi kung for self-interest lang, why now? Diba? I've been coming here. Siya ba yun? Nako. Tignan nga natin. Ang mga housemates ang makakapasok ngayong gabi. Pero sino-sino kaya sa kanila ang kasama sa nomination? Yeah, okay. Kaibigan ni Kitty. Pwede si Taga nga, Davao City, Sino talaga ang isi-serve at i-protect? Ang mga andon sa taas o kaming mga Pilipino? Sino why? Ewan. Nako, baka nga ho siya, di ba? Kasi ang ginagawa ng mga to, ang sinisira po nila dyan, yung ating kapulisan. Di ba? Gobyerno sinisira nila dyan Tapos maghahasik yan ng galit ng taong bayan. Kung doon nagkakamali, parang ang sinimulan yata ito, April 30. Yung, tag dito, yung pagkakalat na yun ng lagim. Tingnan natin baka to. Hi everyone, I just want to make this statement na yung kumakalat na news na sinabi ko daw na na-raid na wala pong katotohanan yan. Please just watch my live and doon po lahat ninyo mababasa. Pero kung kwento-kwento lang, please do not believe. Please. Thank you so much and I will go live in a while, in a bit, for updates. Wow. Thank you. Naghugas kamay na, di daw siya yun. Tingnan natin. Kasi alam ko at 30 yun ng Abril nagsimula May 2. We have each other. Ayan, May 1. May gabi sa inyo tanan. Jesus, I'm with. Hello, may gabi sa inyo tanan kadto nangato sa balay para protekta ng BRRT. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay, puntahan natin yung Atrenta. May 1.
yung kumakalat na news na sinabi ko daw na na-raid na wala pong Sana walang dinilit. Eto na, April 30. maayong gabi sa inyong tanan. Ate, nandyan sa likod ngayon. Oo, umalis na daw. Kanina 3 sasakyan ng mga pulis. So ngayon, nagtawag ako dun sa likod. Sabi, umalis na. Okay. So isang ano na lang ng pulis Patrol. na nandun. Ngayon. Mga bagantong mga to, Okay. nakakita lang ng sasakyan ng pulis, i-read na sila. Sa Davao, nga doon lang din mga supporters ni Tatay, we need you here. We need you here. Sa balay ni Tatay, so diri mo mag-deploy tanan para ma-briefing mo tanan. So kailangan na mo Yun, ito pa, tingnan natin to. Kinakagat ng buaya yung lalaki na trending sa social. Baka na-delete na. Diba? Baka na-delete na. Pero kung siya yun, yari. Pero and ang clue kasi is a Davao-based yung vlogger. Diba? Pero para sa akin, hindi lang po siya talaga yung dapat damputin. Si Tio Moreno din. Dahil si Tio Moreno, nagsabi rin siya na if you guys have time, go to Pulong's house. Oh, kasi nga, ganun din. 'Di ba? Dapat yung mga yan talaga kinakasuhan niya ng ano eh. Etong ginagawa kasi nila rito, nagki-create po sila ng ng tawag dito, public ano ba yun, yung gulo, public scandal. Oh, nabubulabog ang publiko. Isipin nyo, nananahimik yung mga tao, nagpuntahan doon. 'Di ba? Okay lang ko yung mga vloggers dumagsa doon, kikita sila eh. Pero yung mga nananahimik ng may trabaho kinabukasan, 'di ba, napaniwala nila sa mga katarantaduhan nila para sila kumita sa vlogs nila. Oh, 'yun. 'Di ba? Yeah, disturbance. Yan, Tio Moreno talaga dapat isa rin yan eh, na pagdadamputin. Then si Akla rin, si Maui. Oh, na terrible rin. Right, alarm scandal, di ba? Okay, so iwan muna natin yan and good luck na lamang po. No, abangan natin yan kung ano yung kung sino yung ihaharap nila talaga sa sa media. Oras na